Hindi ko tuloy matapos-tapos ang mga ginagawa ko dahil sa mga sumisingit. Sige po, bibigyan ko kayo ng sandaling oras para hindi ninyo sabihing suplado kami dito. Para sa mga nagsasabing bastos ako kay Kuya Benji na hindi ko siya tinatawag na Sir or Mayor, gusto kong malaman ninyo na may karapatan akong tawagin siya anuman ang gusto kong itawag. May nilabag ba ako kung hindi ko siya i-address bilang Sir or Mayor? Siyempre wala, kayo nga kung makatawag kayo ng bobo, tanga, bayaran, ano pa ba? Bago tayo magpatuloy, ibig kong samantalahin ang pagkakataong ito para magpasalamat muna sa ating mga taga-suporta pero wala sana magtampo pag hindi po mabanggit dahil mahina sila, mahina ang kalaban. Sana pagbigyan ng walang mukhang ito. Salamat sa aking mga master na napakasipag mag-respond sa mga basher. In no particular order, Come Mind, Katkat Buele Sagon, Mark TV, Miles, Ernan Evangelista, Curious Legend, Justin Kabugok, Dominador, Hope or Himen, Aterning Pag-alagala, Tramlitan, Mr. 81, Benedict Bastante, Angkol Libs, Roll D. Rockero, Francisco Oy, Tatalino, Evangeline Garcia, Arnel 27, Jeff Cañete, Tony Montana, Arnel Aguirre, Leonardo Redilies, Lion Trace, Kamote Bayabas, Jaeger Not Prime, Mateo Alcantara, Airpods Gaming, Supermouth, Engineer Boyto, Butihin Abnoy Gago, Ray Tolentino, JV Motovlog, Paul Abayon, Jimbo Canezo, Bruce Valdez, Francine, Zero Cool, Erwin Apolinario, Kulit TV, Tuber U, Mako Zero, Jusco Po Rudy, Senior Citizen, Ram Malyari, Alfredo Palita, Awit, Partner Paul, Anthony, Kamla Barwani, Astrid Elia, Regina Constantino, MC Ferrer, Toyang, Tanga Hospital, Winehards, Peter Ocampo, Clint East Power, Pratop Poitenat Ray, Elliot De La Cruz, Sonny Boy Bihasa, Attorney Kabutat, Ka-Wanted News, Denzable TV, Eklesiastiko. Sa mga hindi po nabanggit ay huwag sana kayong magtampo. Dahil ang nagtatampo, tinutubuan ng kurikong. Wala pong batas na nagtatakda na obligado ang isang tao lalo na't pribado, ang mag-address sa anumang titulo kon inuman. And when I said, I have the right to call anybody whatever what I want to call them, syempre given na yon na hindi dapat masama or insulting. Hindi naman po tayo tulad ng mga matatabil ang dila na gagamit pa ng insulting terms or names. By the way, let me remind you, yung pagtawag at pag-akusa nyo kay Master Meloyap na kesyo addict at kung ano-ano pa, baka may kalagyan kayo pag nagkataon. Heto may mensahe sa inyo si Baby Boy Libayan. Ang dami tuloy naninira sa kanya at nakikita ko nga sa comment section na yun, pusher, addict, ganyan ang sinasabi sa kanya. O tigil na po natin yan. Libelous din yan. Kay Baby Boy na yan ang galing ha? Nang mapanood ko ang livestream ni Master Meloyap, nalungkot ako. It dawned on me na gano'n na pala talaga sila nagpakababa at gano'n na kalala ang sitwasyon, that they really had to go that extremely low. Yung galit natin usually, ang pinupuntahan dyan, harsh comments. Hindi magagandang comments na nagre-reflect sa pagkatao mo. Diba? Yun yung mga i-avoid. Kaya lang, ang daming galit na galit doon. Kung ano-ano ang sinasabi, nagre-reflect yun sa pagkatao mo dahil galit ka. Bumababa yung intelligence mo. Diba? Ngayon, kapag gano'n ang nangyari, diba? Lumalabas na hindi ka maayos na tao. Diba? Lumalabas na yung emosyon mo, ino-overtake yung pagiging matalino mong tao. Pero, let's not be the person we hate. Huwag tayong maging yung tao na kinasusuklaman natin. Kasi itong mga taong ito, yung mga nasa isip nyo ng mga tao na galit kayo, nagiging pareho lang kayo. Diba? You are becoming the person you hate. Nagiging ikaw yung tao na kinasusuklaman mo. Narinig nyo si Baby Boy Libayan, di ba? Sa madaling salita, anumang sinasabi nyo ay nagpapakita lamang kung anong klaseng pagkatao ang meron kayo. Isantabi natin si Senator Raffy Tulfo ha, talking about pagkatao, total si Bebo Boy ang walang humpay na umaatake sa pagkatao ng iba for entertainment purposes. Huwag na kayong magtangka dumepensang lahat ng ginagawa ni Baby Boy Libayan sa parehong channel niya ay puro pagtuturo ng batas at hindi pang entertainment lang for his own selfish gain. O sige, tanggalin natin yung for his own selfish gain.
Let me rephrase, hindi purong pagtuturo ng batas ang ginagawa ni Baby Boy Libayan sa channel niya, kundi for entertainment purposes lang, kaya huwag na kayo magtangka magdahilan na nagtuturo siya ng batas dahil hindi totoo yun. In addition, the uncalled and below the belt tirades against Fiscal EJ, not to mention yung pagdamay ni Baby Boy Libayan at gawing subject sa isang maituturing na heinous crime ang anak na babae ni Fiscal EJ, which is undoubtedly unethical kasunod ng paglapastangan niya at gawing katatawanan ng facial deformity ng huli. Malinaw na pinakikita nito kung gaano kabastos, unprofessional, at kawalang respeto ni Baby Boy Libayan. Naisip ko, saan nagmula ang lalim ng puot at galit ng mga taong yon kung tao pa nga ba sila? Can somebody tell me, may kinikilala bang Diyos ang mga iyon, lalong-lalo na si Libayan? Miss Cristina Luis Saneo Magalong, ano yan hindi mo kayang pagsabihan ng live-in partner mo? O sadyang walang respeto si Libayan sa'yo at sa pamilya nyo kaya malaya siyang gawin anumang gustuhin niya kahit di hamak na hindi katanggap-tanggap ang mga ginagawa niya? Okay lang sa'yo ang lahat? Hindi kaya sadya bang wala ka ring respeto sa sarili mo at pamilya kaya baliwala lang sa'yo ganun ba? Dapat pa ba kaming magtaka kung walang respeto sa'yo yang live-in partner mong si Libayan? Dahil kung may respeto siya sa'yo, una pa lang, hindi ka sana niya pinakialaman nang hindi naikakasal kasi yon ang morally right, di ba? Okay lang din ba sa inyo na mamulat mga anak niyong nagsasama mga magulang nila out of wedlock? Tanong lang naman. Ako kasi di ko nahalikan ng asawa ko nung di pa kami naikakasal kaya pure na pure. Alam mo Christina, wala akong planong i-call out ka pero sana nakikita mong nagre-reflect din sa'yo at sa pamilya mo ang mga ginagawa ni Libayan, siya ang nagtulak sa amin para sumagot ng ganito sa inyo. Ayoko isiping dahil looking forward ka rin sa kinikita ni Libayan sa social media kaya hindi mo siya sinasaway man lang. Ay wag naman. Nasa paligid lang ako, maaaring ako pala yung nakasunod mo habang naglalakad ka at may tumawag sa'yo na nilagpasan ka at napatingin ka rin. Anyway, hindi pa ako naga-appetizer dahil nga napakaliit na bagay pa lang ang naire-raise ko alam mo ba kung bakit? Ini-establish ko pa lang na sa maliit na bagay pa lang ay pumapalpak na ang live-in partner mo ganon din ang tatay mo, how much more sa mga malalaking bagay? Pero wag kayong mag-alala, darating tayo dyan. Darating tayo sa mga big deal. Pangako ko yan. Sa maliit na bagay pa lang ay hindi na mapagkakatiwalaan yang si Libayan. Paano pa nakakatiyak ang mga tao kung nagsasabi na ba siya ng totoo? Just because of his title, attorney. Hindi garanti yun para masabing totoo at tama ang lahat ng mga sinasabi. Sasabihin nyo na naman, wala akong kredibilidad dahil di ako nagpapakita ng mukha. Ito ang sagot ko dyan, once and for all, para na rin sa mga naghahamon, hindi garantiya ang pagpapakita ng mukha para masabing totoo ang mga sinasabi. Libayan nga, lantaran ang pagmumukha pero hindi nagsasabi ng totoo, puro pamali, at puro rin masasama ang lumalabas sa bibig. So paano ngayon yan? Titiyakin kong kahit hindi pa ako manggalahati, masasagot na ng mga tao kung tunay nga bang malinis ang hangarin ng tatay mong si Kuya Benji at ni Libayan o hindi. Kahit yun man lang. Makikita ng mga tao kung sino talaga ang masama at kung sino ang pa-victim. Alam mo kung nagkataong may mga identified na bata sa amin na mag-umpisang mag-vlog tulad ng anak mong si Zach, natitiyak kong nakaranas na ng pambubuli yon mula kay Libayan at sa mga alipin niya dahil ganyan ang gawain nila. Hindi kami masasamang tao dito, di tulad ng pilit ninyong ipinipinta. Hindi kami katulad ni Libayan at 10 ng kanyang mga alipin na saksakan ng bastos at walang respeto. Alam nyo sa mga sarili nyong hindi naman talaga pagtuturo ng batas ang layunin yan dahil ginamit lang yan bilang maskara. Siguro noon pwede pa, pero sa ngayon, hindi. Pinangunahan mo Libayan at pagkatapos ay kinonsinti mo ang mga maling ginagawa ng mga alipin mo. Ipagdasal mong hindi ang mga mahal mo sa buhay lalo na ang mga anak mo ang umani ng lahat ng masamang itinanim mo. Namnamin mo Libayan, namnamin mo lahat. Ito na lang bago ko tapusin, patawarin ako ni Fiscal EJ pero sana maunawaan niyo po kung bakit kailangan ko itong maihinga. Hindi kailanman magiging katanggap-tanggap ang ginawa ni Libayan sa pagdamay sa anak ni Fiscal EJ, magpasalamat ka talaga Libayan hindi kami kasing sama ninyo para mandamay ng anak. Isyo at hindi tao pala ha. Tama talaga yung sinabi mo Libayan, you are becoming the person you hate. Pero in this case, you, Libayan, have always been the very person you hated the most. Hindi ko lubos maisip kung gaano ka-miserable ang buhay mo Libayan. May pera ka nga, pero ang puso't isip mo Libayan, inaagnas. Alam mo sa sarili mong iniinda nyo ang lahat ng mga kagagawan nyo. Puro hamon, puro yabang, puro pang-insulto, lalo mo lang pinatutunayan ang klase ng pagkataong meron kayo. Yung galit natin usually, ang pinupuntahan dyan,
harsh comments, hindi magagandang comments na nagre-reflect sa pagkatao mo. 'Di ba? Yun yung mga i-avoid. Kaya lang ang daming galit na galit doon. Kung ano-ano ang sinasabi, nagre-reflect yun sa pagkatao mo dahil galit ka. Bumababa yung intelligence mo. 'Di ba? Ngayon, kapag gano'n ang nangyari, 'di ba? Lumalabas na hindi ka maayos na tao. 'Di ba? Lumalabas na yung emosyon mo ino-overtake yung pagiging matalino mong tao. Pero let's not be the person we hate. Huwag tayong maging yung tao na kinasusuklaman natin. Kasi itong mga taong ito, yung mga nasa isip nyo ng mga tao na galit kayo, nagiging pareho lang kayo. Diba? You are becoming the person you hate. Nagiging ikaw yung tao na kinasusuklaman mo. Kaya sige libayan. Lait pa. Sige yabang pa. Sige boost ka pa. Para paulit-ulit mong pagsasampalin ang sarili mo at tuluyang lumubog sa pagiging miserable. Tandaan mo, hindi lahat ay kayang tapatan ng pera kahit mapasayo pa ang lahat ng yaman sa mundo. Masakit ba na paulit-ulit kang napapahiya sa sarili mo? Ito last na, totoo na ito, sabi kasi nila masyado ka raw ma-pride kaya hindi ka marunong magpakumbaba, hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo at pagkakamali. Akala ko dominante na naman ako kaya pinaulit ko, at tama pala, sabi nga nila mataas daw talaga ang pride mo kaya ka ganyan. Pero alam mo hindi ako naniwala sa kanila. Kailanman ay hindi ako maniniwala. Alam mo ba kung bakit? Aba anti-gas naman kasi ng mukha mong mag-pride. Bayag nga wala ka, pride pa kaya? Magpakalalaki ka rin kahit one time lang, di ba yan?